paano natin marireceive ang supernatural virtue? Mark 16, verse 16, sinasabi na ang sino mang sumasampalataya ay at mabautismuhan ay maililigtas, ngunit ang ayaw sumampalataya parusahan. Ito po, dalawang kondisyon. Sino mang sumampalataya at mabautismuhan. So, kailangan ang baptism, binyag, para mapasa atin ang supernatural virtue. Sa John 3:16, sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ngayon ang papel ng baptism? Kanina sinabi kasi dito, ang sino mang sumampalataya, okay, binigyan na tayo ng sampalataya, no? Ito yung mga ating mga sandigan sa sampalataya. Ito naman ang sandigan natin sa bautismo. Bakit kailangan binyagan ang isang bata na wala pang sariling muang at pag-iisip? Sa CCC 1250, sinasabi doon, no, Catechism of the Catholic Church, na mahalaga ang biyaya at grasya na naibibigay sa bawat taong binibinyagan. Kailangan ang binyag upang makalaya ang tao sa original sin. Dahil sa pagkakasala ng ating mga ninunong, nagkaroon ng lahat ng tao ng original sin. At para mawala yan, makalaya sa puwersa ng kadiliman at maging bahagi ulit tayo ng kalipunan ng mga anak ng Diyos, kailangan natin na tayo ay mabinyagan. Ang simbahan at ang mga magulang ay di dapat ipagkait sa mga bata ang maging anak sila ng Diyos. No? Kaya sa CCC naman, 1251, ang mga magulang na Kristiyano ay may tungkulin na maging tagapag-alaga sa mga buhay at nilalang na naatas sa kanilang pangangalaga. So kasalanan ng mga magulang, pag hindi nila pinabinyagan ang mga anak, kayo po mga nakikinig ng mga kabataan, alam ko naman nagkakatekismo kayo, pero gusto ko lang pong bigyang diin, pahalagaan natin. Mga bata, kailangan pinyagan. Si Sister Faustina, si Saint Faustina, napaka-religyoso ng magulang niya. Pinanganak siya, August 25. August 27, bininyagan na siya. 2 days after lang. Ganun, hindi na naghintay ng mga kung sino-sino pa. Ninong-ninang magagaling sa Saudi, magkakaling sa US. Walang ganon. Sa Pilipinas lang yun. Huwag po tayo sumunod doon, hindi po yun tama. Pabinyagan agad ang bata para maging miyembro agad siya ng ating simbahan, mawala ang kanyang original sin at mabigyan siya nga ng theological virtues, faith, love, faith, hope, and charity. Charity is love. Kaya nga, kailangan mapasa kanya yung tatlong virtues na yun para maging magaang ang buhay niya at magiyahan siya, mag-guide siya sa kanyang paglaki. Merong ding nasusulat sa Faith Explained, number 124 naman, sinasabi na ang theological or divine virtues, mga banal na bertud, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay binibigay sa mga kaluluwa kasama ng biyayang nakakapagpabanal, sanctifying grace sa binyag. So, makukuha ang mga banal na bertud sa binyag. Okay, maliwanag sa pagbibinyag. Okay, ang mga infants. Kaya ang mga bata, sinasabi nila nga wala pa yung kamuang-muang, hindi pa alam bakit mo na sigurado, wala pa yung kasalanan. Wala pang kamuang-muang. Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan ng ako'y iluwan. Imagine, sasabihin mo ng kasalanan, sabi nga sa Psalm, di ba? Ayun na. Doon naman sa Acts 16, chapter 16, verse 15. Nagpabautismo siya, si Lydia, at ang kanyang buong pamilya. Ibig sabihin, pati mga bata na bautismohan. Kaya hindi sinasantabi ang mga bata, binabautismohan din sila. At sa Acts 18, si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan, buong household niya, ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. So, pag ganyan, hindi na pinipili bata matanda.
binabautismo yan. Sa 1 Corinthians 1 verse 16, ako nga rin pala, sabi ni Paul, ang nagpabautismo sa mga sambahayan ni Estefanas. So, mismo si Paul ay nag-babautize. Lend me your ears, mga sisters, because pinakamahalaga po ito sa pag-aral natin ngayong gabi, ang punto ni Pablo na ang pananampalataya at pagsunod sa gawa, no, or deeds, ay hindi pwedeng ipaghiwalay. It's not faith alone, it's faith and deeds or works. Sapagkat ang kada isa ay nakasalalay sa isa't isa. They cannot be separated. Hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Huwag po tayong maniwala sa faith alone. It's not true. May sekta po na nagpapalaganap niyan, na nananiwala na faith alone. Hindi po. Tayong Katoliko, it's not faith alone, but faith with works. Sabi nga, nasusulat, faith without action is dead faith. Ang iyong pananampalataya o pananalig ay dapat lakipan mo ng mga gawa. No? Subalit ang regalo ng pananampalataya ay dapat mauna upang ang mga works of faith ay maganap. Kailangan magkaroon ka muna ng pananalig o pananampalataya. Dito mapapabulaanan ang paniniwala ng mga Protestanteng faith alone. Diba po? Inuulit-ulit namin yan. Sana po ay matiun sa ating mga dibdib at isipan. Kailangan ang works or deeds of faith. Ang Council of Trent, no, sinabi na ang pananampalataya brings or results in. Magagawa na ang isang tao ay kilalanin ang Diyos. So kung may pananampalataya ka, doon lumalabas yung iyo ding pananalig sa Diyos, pagkilala. Pag kinilala mo, nanalig ka, di ba nagpapailalim ka na sa Kanya mga kautusan, nagiging mabuting tao ka na. At papunta na sa pagsisisi sa mga kasalanang nagawa. See? One after another talaga. At ilagay ang kanyang tiwala at pananalig sa banal na awa ng Diyos. Ibig sabihin na nanalig ka na, naniniwala ka kasi na everything comes from God. Kaya, sabi nga niya sa Divine Mercy, ako ay isang vessel in which the mercy and grace of God flows. And it is overflowing. So, kailangan manalig tayo na ang awa ng Diyos ay nandiyon. Kailangan lang natin talagang hingin. Hingin mo. Kaya china-challenge ko kayo mga kapatid. Kung meron kayong mga hinihiling sa Diyos, meron kayong agam-agam sa dibdib, ialay niyo yan sa Kanya. At gagaang ang inyong mga kalooban, gagaang ang inyong mga damdamin. Walang problemang mas malaki pa kesa sa Diyos. Put God in control of everything in your life and you will see na magkakaroon ka ng smooth na buhay. Sabi nga ng kikinig ako sa isang formation, tinanong, bakit kung kailan ako lumalapit sa Diyos, lalo ako nagkakaroon ng maraming problema? Hindi po yun sinasadya. Madami ka na po talagang problema, hindi mo lang napapansin. Ngayon napapansin mo kasi, inilalahad mo na sa Diyos. Ibinibigay mo na sa Kanya. At hindi po ba nalalampasan? Ang mga hugot na yan, hindi ba? Nalalampasan yan. Kaya, kung meron kayong sikip sa inyong mga dibdib, mga problema, ibigay niyo po sa Diyos. Talaga pong makikinig siya sa atin. Wag lang natin siyang madaliin, kasi tayo minsan pag umihiling tayo, gusto natin, ensigida, answer. Hindi po ganun ang Diyos. In His time, baka hindi pa natin kailangan ngayon, hindi pa niya na ibibigay. Baka naman may mas maganda siyang ibibigay sa atin, kaya hinihiling natin, hindi binibigay. 4, mahalin ang Diyos higit sa lahat ng bagay. And during that course of this, process na to, mararamdaman nyo na talaga, you're giving priority to God, at siya na ngayon, ang iyong sentro ng buhay, mamahalin ng Diyos higit sa lahat ng bagay. Mamuhay ng ayon sa kabanalan ng Diyos at tuparin ang mga sakramento. Marami po yan, sakramento, confession,
communion. Yung mga hindi pa nagkukumpisal, magkumpisal na po. Kahit man daw once a year. Ngayon, magpapasko. Tatanggapin natin, hihintay natin ang pagdating ni Jesucristo sa sabsaban na siya'y panganganak. Let us welcome Him with a heart full of gratitude and a holy, sacred heart natin po. Pakabanalin natin. Tanggalin natin ang mga puot, tanggalin natin ang unforgiveness sa dibdib, pagsisisi, at tayo'y magsisi sa ating kasalanan para pagdating ng Pasko, magaang nating tanggapin kung ano man ang binigay na regalo sa atin ng Diyos. Hindi po ba't ang buhay ay regalo? Magpasalamat na tayo. Ang dami po diyang nagkakaroon ng mga nawawala ng trabaho, nagkakasakit, yung iba pa nga po ay sinamampalad. Sumalangit nawa po ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit tayo ay nandito pa, nakakapakinig pa tayo ng salita ng Diyos at praise God, nakakapagsalita pa po kami tungkol sa Kanya. Diyan ay malaking bagay na po. Di po ba? Ang pakikinig natin, maaring, hindi ko alam how the words touch you. But we prayed, the Holy Spirit will touch you. The Holy Spirit will give you enlightenment. Gagamitin lang po kami. Ito po ay hindi galing sa amin, galing po ito sa banal na Espiritu na nagpapagalaw sa atin.